shame. Then the hand of Jesus touched me, and I'm no longer the same. He touched me. Oh, He touched me. Yes, Lord. And all the joy that floods my soul. Pastor Bal, bless you. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Praise the Lord. Magandang umaga sa inyo, mga kapatid ko sa lugar ng Davao. At pwede mo muna tayong umupo, panamandali. Ako po ay nagagalak at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Dating pangarap na makadako dito, pero ngayon ay natupad na. No? Amen. Ito ay hindi dahil sa aming kakayanan o kung ano paman, dahil ito sa ating Panginoon. Salamat din po sa buting pastor natin, Pastor Eli, at sa kanyang family at sa inyong lahat sa napakainit na pagtanggap niyo po sa amin. Sana po ang ating Panginoon ang magbalik ng lahat ng pagpapala. Bago po ako mag-exhort, at pipilitin kong maikli lang para hindi ko makuha yung preach yung oras ng ating main preacher. Ako ay magpapatuto po sa inyo. By the way nga pala, binabati ko po kayo lahat sa ating Panginoon sa maliit na iglesia ng dako ng Laur, Nueva Ecija. From Laur to Manila is 4 hours. At yan po yung tin-travel namin at papunta po ng Jansan at papunta ng Davao. Ako po ay last March 9, ako po ay na-mild stroke. Sabi ko nga kung talagang kukunin niya ako ni Lord ay willing naman ako. Dahil ako ay gumaganap po sa tungkulin na kung saan ipinagdadrive ko po yung mga pastor, mga ministers na galing sa ibang bansa at from local din. At sa oras po na natapos yung ASEAN, ay halos araw-araw, almost 1 hour lang ang tulog ko. Pagod, puyat, siguro marahil stress na lahat. Kasi alam niyo naman sa Manila, pag nagdadrive talagang napaka-stressful. Ha? Hanggang sa natapos ang ASEAN, uwi po kami, nakabalik kami kila Pastor Dondon dahil mayroon din po siyang anniversary that time. So pinag-drive ko yung ating mga kapatiran na foreigner from Canada, Pakistan at saka hindi ko maalala yung isang Indonesia yata. Sila Brother Mahanaim. No? Indonesia. Nung kami po ay nakabalik na from Gabaldon and Dingalan, Aurora, sa Manila, para umattend naman ng church anniversary ni Pastor Danny, March 9. Ay dumating po kami ng madaling araw sa Quezon City, sa Soto Grande. At hinatid ko pa po ang isang kapatiran natin sa Go Hotel sa Mandaluyong. So talagang pagod na naman ako. At kahit na ako'y nakatulog na mga siguro mga 3:00,
nagigising po talaga ako ng alas 4. So, sa madalit salita, para makapag-prepare ako, ay naligo agad ako. At nung panahon na yun, nung mabasa yung ulo ko, nanginig na yung buong katawan ko, hindi ko alam na stroke na pala yun. Nung lumalakad na ako, para na ako lasing, tapos nabangga pa ako sa salamin na ganyan na pintuan sa hotel. Sa madalit salita, nakapag-drive pa ako, nakapagdala pa ako ng mga kapatid at kila Pastor Danny. Nang babalikan ko na yung foreigner, hindi ko po siya naka-pick up dahil may pumick up na iba. So, umuwi na ako. At nagpapasalamat ako, hindi ko siya na-pick up. Dahil kung na-pick up ko siya, matatakot sigurado. Na-stroke pala ako, hindi ko naman alam. Habang nagdadrive po ako, nakabangga pa ako ng sasakyan. Talagang tanggal-tanggal po yung bumper. At sabi ko nga, salamat sa Diyos. Nang ako'y tawagin ng nakabanggaan ko, ay bumaba ako. Tapos talagang hindi ko na maintindihan yung lakad ko, parang lasing. Sabi niya, lasing ka ba? Kaaga-aga, alas 8 lang. Sabi sa akin. Sabi ko, hindi po. Hindi ko alam kung bakit ako. Ganito yung lakad ko. Pastor po ako, sabi ko. Ha? Pastor ka? Ang aga mo naman ikaw lasing. Ginanon ako. Sa madalit salita, tinawagan ko po yung kapatid ni Pastor Danny. Sinundo ako. Umattend pa ako ng anniversary, Sunday. And then Monday, ng hapon pa ako na ihatid sa Nueva Ecija. And then Tuesday pa ako nakapagpa-check up. At kung ako pala ay nagpa-check up sa Manila, baka i-confine ako. So sa madalit salita, sabi sa akin ng doktor na pinagpa-check upan ko sa Bungabon, Nueva Ecija, mild stroke pa. Ganun po ba? Sabi ko. So doon ko lang nalaman. Pero nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil sa kabila ng lahat, hindi ako pinabayaan ng ating Panginoon. Hindi ako napunta ng doktor na admit. Ako po ay iningatan ng Panginoon at maging yung nabangga ko ay sinigil na lang ako ng kung ano yung damage sa sasakyan niya. Wala pong kaso. Pinagkarimpunan po ako ng mga pulis dahil po active na happy yung aking nabangga, yung kapatid. Pati kotse niya yung nasira ko. So sa madalit salita, from March 9 up to now ay past recovery ang nangyari sa akin. At ako at ang ilang nakakakita ay tila baga parang walang nangyari daw sa akin. Nagpapasalamat lang ako sa Panginoon dahil sa nakita ko na ang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya may kinalaman po ito sa ating exhortation sa ngayon. So tayong lahat ay tumayo. Ating pong basahin ang ating text 2. Exodus 23:25. Sabi niya, and ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. So ito po yung naging lakas ko na kung talagang maglilingkod daw pala tayo ng tapat sa ating Panginoon, wala siyang karamdamang ibibigay sa atin, sa ating kalagitnaan. Sa Tagalog sabi niya, inyong paglingkuran ang Panginoon ninyong Diyos at kaniyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Let's bow our head just a moment. Dear God, maraming salamat po, Ama, sa
pagkabasa ng iyong mga salita. Ikaw po, Panginoon, ang aming itinataas. Tago mo lang ako sa iyong likuran. Ikaw ang mangusap, Panginoon. Lord, ang munting gawain ito ay sa iyo, Panginoon. Kaya ikaw po, O Diyos, ang magpakahayag. Lord, bendisyonan po ang iyong salita. At Ama, gabayan mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. At ikaw ang Lord, maitaas namin. Sinasamo namin ang munting gawain ito sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan po ng aming Panginoon sa tagapagligtas. Amen. So, maaari na po tayo makupo. Ang pamagat po ng ating pagsasalusaluhan sa oras na ito, sa maikling exhortation ito, the bride ministers to Christ the Word. Yung pong paglilingkod natin kay Kristo na salita. Ang subtitle po niya ay, It's a privilege to serve Him. Pribilehiyo lang po ang lahat ng bagay. Although na, mga kapatid, napakaraming tao sa buong mundo. Pero iilan lamang po ang nagkaroon ng pribilehiyo na paglingkuran ang ating Panginoon. At isa na nga po tayo doon. Kaya mga kapatid, ang paglilingkod sa ating Panginoon ay pribilehiyo. Kasi mga kapatid, nakita nyo naman sa dinami-dami ng tao sa buong mundo ay isa tayo. Sa napili ng ating Panginoon na bigyan niya ng mahalagang komisyon na kung saan ay paglingkuran natin siya. Kaya ang paglilingkod po sa ating Panginoon, pribilehiyo lamang ito. No? Kaya sabi niya, sa message, sabi doon, who is your little queen in the home? Of course, yung mga may asawa, yung kanilang asawang babae. No? Sabi doon, she ministers food to you. Is that right? What you're late on now? But when she ministers to you, that's what the bride ministers to Christ, the Word. So, ganyan din na po ang ginagawa ng bride. Alam naman natin na kung sino ang bride. Amen? At ang ating nobyo, ang ating asawang lalaki, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya kinakailangan, humihiling din ang ating Panginoon ng isang paglilingkod sa ating Panginoon. At yan ay ang bawat isa sa atin na binigyan niya ng pribileyo na paglingkuran. Mga kapatid, no? Kaya, kung mapapansin po natin, that's the bride ministers to Christ, the Word. Man shall not live by the bread alone, but every word. No? Sabi niya sa Matthew 4:4, datapwat, sila'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lamang pagkain na pisikal ang ating kinabubuhay. Lalo't higit ang pagkain ng ating kaluluwa, ang salita ng ating Panginoon. Amen. Yan po ang kinakailangan ng bawat isa. Kaya mga kapatid, napakahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Bagamat nababawaliwala ito sa mga di mananampalataya, pero sa mananampalataya, napakahalaga nito dahil ito nagdudugtong ng buhay natin na kung saan upang tumagal tayo at makaabot sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Sabi doon, she ministers the word, the king, manifesting his promised word in the age that she's living in. Amen. I said something then, you didn't get it, but, sabi doon. Kaya sabi niya po rito sa message pa, you women. So, talagang in-specify na niya ang bawat isa.
not only dun sa mga babae sa bahay. You women, ang tinutukoy niya rito, ang bride. Ang iglesia, no? Sabi doon, as you serve your husband, you serve God. Hallelujah. Galatians 3:23. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Ano po yun? Batas ng ating Panginoon. Nabibilanggo tayo rito. Kasi obligadong ikulong tayo sa salita ng ating Panginoon upang huwag natin mapaglingkuran ang mga iba't ibang mga bagay ng sanglibutan ito. Sabi niya, na nakukulong tayo hanggang sa pananampalataya ay ipinahayag pagkatapos anupat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. So, nagiging daan po natin, yung linyada natin upang dalhin kay Kristo ang salita ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po ang salita ng ating Panginoon. At ito po ay dapat makulong tayo rito. Hindi sa mga bagay ng sanlibutan. Napakarami pong attraction ng sanlibutan ito. Pero isa lang ang attraction ng bride. Ang kanyang salita. Hallelujah! Kaya dito tayo nagpipiesta sa salita ng ating Panginoon. The message of the hour. Dahil alam natin na ito ay makapagdadala kay Kristo. Hallelujah! Kung tutusin mga kapatid, wala naman tayong pananampalataya from the begin with. Kinakailangan may marinig ka bago ka magkaroon ng pananampalataya. Kaya kung hindi ka makikinig ng salita ng Diyos, wala kang pananampalataya. Hindi mo nga hinanap ang ating Panginoon eh. Ang Diyos ang humanap sa atin upang bigyan tayo ng napakahalaga pananampalataya dahil para wag masayang, masira ang dugo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ayaw niya na mawalang halaga ang kanyang pagod. Kasi gusto ng ating Panginoon lahat tayo ay makarating sa kanyang presensya. Kaya itong pananampalatayang ibinigay sa atin mga kapatid, pribilehiyo na ito. Yun lang mapadako tayo sa bahay dalangin ng ito. It's a great privilege to us. Kaya lahat ng ating ikinabubuhay, lahat ng nangyayari, ito ay pribilehiyo lamang. Kami po, habang kagabi ay pumunta sa syudad ng Davao, sabi ko, it's a privilege. Amen. Hindi ito aksidente na kami idala doon. Ginawa lamang ng ating kapatid, Pastor J, yung pribilehiyo. Na kapag ginagawa mo itong mga bagay na ito, sa bawat isa, hindi lamang sa amin, sa bawat isa, it's a great privilege. Hallelujah! Kaya kapag dumating sa buhay mo ang bagay na ito, huwag mong sayangin. Ipagkaloob mo ang isang pribilehiyo na kung saan ang Panginoon ay gumagawa para sa iyo. Hallelujah! Praise God! Kaya nga sabi niya, mga babae, Church, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia. Siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So tayo katawan, in general. Hallelujah, si Kristo ang pangulo natin. Hallelujah. Datapat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo. Hallelujah. Ay gayon din naman, ang mga babae pasakop sa kani-kaniyang
asawa sa lahat ng bagay. Kahit may trabaho po yung mga asawa natin, lalo na mga kababaihan, kahit po kayo ay may trabaho, pasakop din po kayo sa inyong mga asawa. Kasi kapag kayo nagpasakop sa inyong asawa, nagpapasakop kayo kay Kristo. Hallelujah! It's a privilege na paglingkuran mo ang iyong asawa. Kahit pa ikaw ay tila baga pagod na sa trabaho, no? Kailangan mo pa rin paglingkuran ang iyong asawa. Kasi, baka katulad ng iba, hindi mo mapaglingkuran na yung asawa mo, hindi mo man lang matimplahan ng kape. Baka yung iba na magtimpla dyan. Ha? Hallelujah. Kaya church, espiritual na asawa natin ay ang pastor. Hindi lamang mga kapatid, yung sarili mong asawa, serve your pastor. Give him the best. Hallelujah. Kaya sabi niya rito, you must be willing to serve Christ. Hallelujah. You must be willing to whatever it is. Lay aside every weight that does so easily beset you and run the race with patience. Kaya kung tayo daw maglilingkod sa ating Panginoon, itabi namin daw natin ang ating mga bigatin. Ano yun? Yung mga tila baga problemang gumugulo sa buhay ninyo. Darating na naman ang katapusan. Bayarin. Pasukan na naman bukas. Baon ng bata. Lay aside. Serve Him. Kasi kapag hindi natin binigay sa ating Panginoon ang lahat ng bagay, walang mangyayari. Because God, He will do the rest of you. Start mo lang. Manalangin ka lang. Ibigay mo sa Kanya. Kaya nga tayo naglilingkod sa ating Panginoon eh. Upang ang Diyos ang dumamay sa atin, hindi natin to kaya. It's a privilege to serve Him. Hallelujah. Kaya tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, Hebrew 12:1, kaya't yamang nakukumpub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at takbuhing may pagtitiis. Ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Amen. The church means called out. So, ibig sabihin, pinalalabas tayo sa mga bagay-bagay ng sanlibutan. Amen? Alam naman natin na napakaraming problema ang sanlibutan. Lalo na kayo, mas malaki ang problema nyo sa lugar ng Davao. Papalitan ni mayor nyo. Sabi niya, and two people can't live in you the same time. You've got to die out to the things of the world to serve God. Medyo napubulol-bulol pa kasi after sakit ito ng ating stroke. Sa totoo lang, medyo talagang namatay ito eh. Pero talaga namang I'm amazed. Dahil ang Panginoon may plano pa. Hallelujah. Kaya sa Kanya lang ako umaasa. Amen. Sabi doon, you got to die out to the things of the world to serve God. You can love God and mammon. Mahirap kasi paglingkuran yun eh. Panginoon at saka kayamanan. Kailangan may isa kang papatayin doon o aalisin.
Pero kung aalisin mo yung kayamanan at si Kristo ang ititira mo, andun lahat kay Kristo, yung iaalis mo na yan. Dahil kapag inuna mo si Kristo, ang ating Panginoon, nasa Kanya na lahat. Hallelujah! Kailangan marunong lang tayo mamili. Hallelujah! Inaapura ko lang po para medyo may oras ang ating main preacher, no? Kaya sabi niya, Matthew 6:24, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen. Mahirap mag-ano. Kaya tingnan niyo yung pastor natin. Kung gusto lang nito magpayaman, di na ito magpapastor. Dahil sa pastor, mga kapatid, wala naman kaming sahod dito eh. Blessing lang ng ating Panginoon. Hallelujah. Dahil kung gusto niya magpayaman, ay doon na lang siya. Magtatrabaho na lang. Pero ang kagalakan gusto niya ay ang paglingkuran ng Diyos. Hallelujah. Hindi siya kukulang. Sa pagpapastor nga mas malimit yung paglabas kesa sa pagpasok. Pero bakit ginagawa natin? Masaya tayo na pinaglilingkuran ng bawat isa. Because it is a great privilege. Hallelujah. Pinili natin yung pinaka-the best sa buhay natin, ang paglingkuran ng Diyos. Kasi all things work together good to them that love God. Kaya nga sabi ng Matthew 6:33, si keepers. Hallelujah. Kaya sabi niya, as long as the love of the world is in the believer's heart, the crowds out deprives himself from the privilege. Mawawala ito, mga kapatid, yung mga pribilehiyong ito. Madideprive. Kaya sabi niya, deprive himself from the privilege that God has given him. God don't want you to be underprivileged. Ayaw ng Diyos. Sa susunod, itong parking ninyo, mapupuno na yan. Wala na kayo halos pagpaparking yan. Kasi ayaw ng Diyos na kayo ay naghihirap. Ayaw ng Diyos na tayo ay naghihirap. Gusto niya, lagi tayong masaya. Ini-enjoy natin ang mga pribilehiyong galing sa Kanya. Hallelujah. Like us, kami ni Pastor June. Bakit mo? Daig pa namin nakatira sa 5-star hotel doon sa kina Sister Har. Talagang umalis yung may-ari ng kwarto. Kami lang pinatulog. Hallelujah. Ini-enjoy din nila yung pribileyo na yun kasi sila binigyan ng Diyos ng pribileyo magkaroon ng magandang kwarto. Then, ibinigay sa mga lingkod ng ating Panginoon. Nagkaroon din kayo ng pribileyo, magkaroon ng magandang simbahan. Amen. Yung pisina ni Pastor Jay, aircon. Kaya hindi kami nahihirapan. Hallelujah. It's a great privilege. Hindi dahil sa magaling kami, hindi dahil sa amin, kundi dahil sa ang Diyos ay nasa amin. Amen. Nasa inyo rin. Hallelujah. Amen. God don't want to be underprivileged. He wants you to have every privilege that He died for. Every privilege gave to the church. Hallelujah. He wants to enjoy it. It's yours. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Sabi niya, thank you, Brother Nivel.
Thank you, brother. Good evening, friends. It's a privilege to back at the house of the Lord again. Kaya pala itong pagpunta uli natin dito sa simbahan, it's a privilege. Amen. Talagang pinananabigan natin na makadako sa bahay dalanginan. Ito yung inaantay-antay natin. Sunday prayer meeting, it's a privilege. Amen. Hallelujah. Sabi niya, in his service, to serve him again, I think that the greatest thing that ever happened to me, to have the privilege of serving him. Hallelujah. Kaya nga patuloy ko sinasabi, mga kapatid, pribileyo lang po na nakapaglilingkod tayo sa Diyos. Pribileyo na nakapupunta tayo sa simbahan. Dahil darating ang panahon, mawawala ang mga pribilehyo ito. But thank God, kung mawala man ito, nasa piling na tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Amen! Praise the Lord. Sabi niya, and I know, as I serve to Him, I serve you, I serve to Him. For in so much as you have done unto the least of these, my little ones, you have did it unto me. Pati pala yun, pribileyo din, na kung gagawin daw natin sa mga maliliit nating kapatid, ay ginagawa mo rin sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi niya sa Matthew 25:34, kung magkagayo sasabihin ng hari sa mga nasa kaniyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kaharian na hinanda o nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Tingnan nyo. Kaya pala gusto ng Diyos na paglingkuran din natin ang bawat isa para meron tayong manahin. Hindi pala natin mamanahin to kung hindi tayo maglilingkuran sa bawat isa. Amen? It's a privilege again, mga kapatid. Sapagkat ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Hallelujah. Dito, hindi na namin nararamdaman yung magutom. Laging busog kami. Praise the Lord. Hindi basta-basta yung kinainan namin. Jujunix ba yun? It's a privilege. Amen. Sabi niya, no? Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y iyong pinainom. Ako'y naging taga ibang bayan at inyo akong pinatuloy. O, taga ibang bayan kami. Hallelujah. Pero iba yung natin feelings natin, no? Para bang from the beginning. Amen. Kahit hindi pa tayo nagkikita-kita noon. Iisa lang talaga yung pinanggalingan natin. We are citizens from heaven. Kaya, parang hindi na iba. Talaga namang hindi. We are all bride. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, at home kami dito. Praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi niya, nagibad, inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Sabi niya, kung magkagayo'y sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauhaw man, o nauhaw at pinainom ka? Sabi niya,
sapagkat kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at pinaramtan ka. At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin. Sumagot ang hari. At sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Hallelujah! Lahat ng paglilingkod natin sa bawat isa, kay Lord lahat. Amen. Sa Kanya lamang. Kaya hindi natin pwedeng kuhanin yung privilege. Kundi ang Panginoon ay nagbigay ng pribileyo sa atin na paglingkuran ang bawat isa. Amen? This is a great, heavy burden that no one knows nothing about. That just God and I alone. But when I do get to go to, sabi niya, what a wonderful privilege I have to kneel down before God. Amen? Yun po bang privilege na kahit na sobrang pagod tayo sa maghapong paggawa natin, nagagawa ba natin lumuhod para sa Panginoon? Every night? Para mag-pray? Just like Susana Wesley. 19 children. Sabi nila, 17 lang daw eh. 19 pala talaga. Could you imagine that? Meron pa siyang allotted na oras para manalangin. Kaya sa kabila ng lahat ng ating kapaguran, lagi tayo magpasalamat, lalo na pagdating ng hapon, before we go to bed. Amen. It's a wonderful privilege. I have to kneel before God and say, Father, I've done the best that I know. Now, how to live? I've done all that I know to make life just a little more pleasant for people. I am sure He returns and make life a little more blessing to me. Amen. Kung gagawin niyo po pala yung mga bagay-bagay na ito, babalik at babalik din sa inyo yung mga biyaya. Amen. Hindi po mawawalan ng halaga. Hindi matitiwa yung mga ginagawa ninyo. Yung mga sharing nyo, ambagan, yung pagtulong-tulungan dito sa loob ng iglesia, hindi po mawawalan ng halaga. May Diyos na gaganti sa inyo. Babalik ng maraming beses. Amen. Hindi man sa financial, sa kalusugan nyo, sa pag-aaral ng anak ninyo, sa lahat ng kaligtasang tinatamasan nila sa bawat araw, bawat oras. Tuwing makakauwi sila ng payapa, that is blessing to us. Hallelujah! Kaya, paano po ba natin napapaglingkuran ng ating Panginoon? I've always known this and found this in my life of ministry. If you want to serve God, serve His people. Paglingkuran natin yung ating mga kapatiran. Sapagkat, Galatians 5:13, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay ng kalwalhatian sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, maglingkurang kayo. No? Amen.
That's how we serve. As we love one another. We love God. Huwag nyo lang, mamahalin nyo na kapag bibigay sa inyo. Love one another. Amen. And I love His people. And I'm doing all I know to try to present our Lord Jesus Christ or represent our Lord Jesus Christ to them in a way of His divine mercy and His power that He has given to the church in this last day. Amen. Hallelujah. He is worthy of the best. So eto na, lalabas na pinaka-the best natin. Yung the best natin, lumalabas ito pag talagang walang-wala na tayo. No? Yung hindi talaga natin kaya na. Yung pinaka-the best ang inilalabas natin. Sabi niya, give him the leftover. Oh yes. You run around all day and give him 3 minutes at night before you go to bed. Jesus deserves your best. No? Friend, He deserves everything you got. What do you do about it? Give Him just anything. He takes it. Kahit po pala ibigay nyo lang yung maliit o yung talagang kaya nyo lang. Tatanggapin pa na niya eh. Pero mahirap yung pinaka-leftover naman. Doesn't deserve Him the leftover. Always, He deserves the best. The first place. Amen. Hallelujah. Kaya sabi niya, that's what you want to do. Give your best. Give Him your best. Give Him the best of your life. Give Him the best of your song. Kaya nakita ko kanina yung mga bata, talaga naman napaka-pribilehiyo na ating Panginoon na binigay sa kanila. The best. Tsaka yung mga umaawit dito, nakita ko yung kahit na may edad na, naalala ko tuloy yung aking mga magulang. Bagamat nasa kabilang buhay na sila. Kasalap ng tignan na nakapaghandog ng awit yung mag-asawa na naglilingkod pa sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi po ba pribilehiyo nila na makapaglingkod pa kahit may edad na sila? Hallelujah. Kaya sabi niya, give Him all your... Katulad yung mga gitarista natin, hindi nga nahirapan magsipra nung si Pastor John ay kumanta, mabilis lang. So, ibinigay yung talent nila. So, yung talento ibinibigay kay Lord, hindi sa sanglibutan. Amen? Ano pa? Sabi doon, give Him everything you got. Give Him your feet. Yung bawat paa natin, para sa Kanya lamang. Give Him your hands. Huwag na maibibigay yung kamay mo lang. Kaya kailangan ng Diyos yung kamay. Kasi sabi ng ating Panginoon, wala sang kamay sa sanlibutan ito, kundi ang kamay natin. Kaya tumatakbo ang ekonomiya ng church dahil sa kamay natin. Amen. Hallelujah. Ano pa mga kapatid? Give Him your eyes. Give Him your mouth. Give Him your ears. Give Him your soul. Give Him your heart. Give Him your praise. Give Him everything you got. Hallelujah. He deserving the best. Amen. Hallelujah. Praise God.
Alam niyo mga kapatid, para mapabilis po tayo, si Elijah po mga kapatid, pinaglingkuran niya ng buong puso ang ating Panginoon. Kaya nung magkakagutom sa lugar nila, inuna siya ng ating Panginoon di po ba? Sinabihan siya, Elijah, magtago ka sa batis ng cherry. Habang nagkukubli ka doon, huwag kang mag-alala. Papakainin ka ng mga uwak. Hindi mo problema yung pagkain mo. Problema ng Diyos. Look at Elijah. Sinunod niya salita ng ating Panginoon, pinakain siya ng mga uwak. Dinalan siya ng laman, ng tinapay. So sa madaling salita, hinanda si Elijah sa isang commission na kung saan pinataba muna siya. Kaya nung mataba na, magtatagtuyot na, merong isang babaeng balong nananalangin sa ating Panginoon at nakarating sa kanya ang panalangin ng babaeng balo. Kaya sabi niya, magbangon ka muli. At ikaw ay pumunta sa lugar na Sarepta. Mayroong isang babaeng balo doon. Nangangailangan ng tulong ko. Bakit ginawa ng ating Panginoon na pinataba muna itong si Elijah? Para kung makarating man si Elijah doon sa babae, hindi. Talagang kung hindi para sa Panginoon yung babae na magdadalawang isip Maraming sasabihin niya, pambihira itong taong ito, taba-taba na nga manghihingi pa sa akin ng pagkain. Di ba? Kaya nung makarating siya sa Sarepta, mga kapatid, sa gate pa lang, nakita niya na yung babaeng balo. Namumulot ng 2 patpat. So, ibig sabihin ng 2 patpat, mga kapatid, ipangluluto yun sa kanilang pagkain. Could you imagine 2 patpat? Nakaluto ba ng maraming pagkain yan? Kung lulutuin lamang yan, yung maliit na portion. Dahil pag naluto na niya yun, silang mag-ina, maghihintay na lang ng kamatayan. Pero dahil sa nanalangin sa Panginoon, itong si Elijah, dapat paglingkuran niya ang lingkod ng ating Panginoon, na si Elijah. Kaya nung dumating na unang bungad ng lalaki, na maganda at matipuno ang katawan, babae, bigyan mo ako ng tubig. Magtatagtuyot nga. Parang lahat ng mga imposible, yun ang ginagawa ni Elijah. Para matest ang pananampalataya ng babae. Hallelujah. Babae, bigyan mo ako ng tubig. Marahil, pagkabot sa kanya ng tubig, inutusan niya ulit babae. Babae, ipaglutuan mo ako ng pagkain. Ayun na, pabigat na mga kapatid. Pasinin natin, yung paglilingkod ang ating usapan dito. To serve the Lord. Dahil itong babae, mga kapatid, alam niya, pag nakain na niya, ilulutuin niya, mamamatay na sila mag-ina. Pero, na-discern ng babae, na yung pinadala ng ating Panginoon lingkod na yon, yon ang magiging umpisa ng lahat ng bagay. Ang ginawa niya, wala siyang kakibo-kibo, mga kapatid. Nung nakainom na itong lalaki, dala-dala niya yung 2 patpat. Hindi siya nagreklamo. Ang ganda na nga ng katawan mo Ako paghihingan mo, alam niyo, hindi siya nagreklamo. Hindi niya kinalakalantog, kasi sa amin yung palabigasan, yung, alam niyo po, yung lata ng biskwit, yan ang palabigasan sa amin. Yung imbakan ng bigas, yung mga kapag kukuha ka
ng bigas doon, magtatakal ka, kumakalakalantok yun. So, siyempre, lalo na, kung walang laman yun, kakalantok talaga yun. Hindi niya talaga kinalakalantog para lumayas na yung tao. Lalayas ito pagka kinalakalantog. Hindi ang ginawa niya. Dahan-dahan niya binuksan na palabigasan. At talagang inapuhap niya yung harina. Kinuha niya talaga yung kaisa-isang harina at niluto niya. Nung maluto niya, alam niya wala nang natira. Paano na silang mamamatay ngayon? Amen. Pabubuhay. Pero nagtiwala siya sa the say of the Lord. Inunod niya ang Diyos, ang lingkod ng ating Panginoon. Hallelujah. Nagluto siya. Marahil, paganyan. Yung estilo, sabi ni Brother Branham, pakros. Naalala po natin si Jesus Christ na matay sa cross. Ano po ang sagbulo nun? Tignan nyo. Plus. Amen? Dagdag. Ibig sabihin, yung mawawala na, mauubos ng kanilang ikabubuhay, at kapag kakinain nila, mamamatay na sila, nagkaroon ng plus. Amen? Nakuha natin? Dahil sa niinunan niya ang lingkod ng ating Panginoon, hindi siya natakot, hindi siya lahat ginawa niya. Papakain lang niya ang lingkod ng ating Panginoon. Alam niya. Ginagawa niya ang bagay na ito. Hindi dahil doon sa lingkod ng ating Panginoon. Hindi dahil kay Elijah. Ginagawa niya yun dahil sa ating Panginoon. Hallelujah! At pagkatapos, kinain ni Elijah yung niluto sa 2 patpat. Ano salita ni Elijah? Babae, magluto ka naman ng sa iyo at para sa iyong anak. Hindi na naman nagreklamo. Natilabaga parang niloloko na lang siya ni Elijah, pero hindi eh. Sumunod siya sa salita ng ating Panginoon, sa lingkod ng ating Panginoon. Kaya pag nirespeto mo at sinunod mo ang payo at sinasabi sa iyo ng mga lingkod ng Diyos, mga pastor ng Diyos. Hallelujah. Just like yung babaeng balo sa Sirepta na yan. Sinunod niya, binalikan niya yung palabigasan na walang agam-agam. Alam niya walang laman. Pero bakit sumunod siya? Because thus saith the Lord. Amen. At dinahan-dahan niya, binuksan yung palabigasan. At nang makita niya, nag-uupapaw sa harina. Hallelujah! Praise God! Kaya, yung last nung babae, para mamatay na siya, ay naging first kay Lord. Hallelujah! Tayong lahat ay tumayo. God bless you. Praise the Lord. The bride ministered to Christ, the Word. It's a privilege, no? Na paglingkuran natin siya. Tayo umawit, mga kapatid. Worship the Lord. Alam niyo to. Hallelujah! Your praise. Praying makes you stronger. Hallelujah! Amen! I have never seen the righteous forsaken, begging for bread, or left to suffer. Hallelujah! Have patience, just wait and see what God will do.
trials, worship. If you are hurting, worship. Nothing matters, worship. He will hear your prayer. Hallelujah! God goes before you, singing, let there be. He's healing your wounds and setting you free. He's sending his angels, fighting from all sides. He's leading the way, yes, he's the guide. Trust in him, he will never fail. He'll walk with you on the life's rugged trail. Just lift up your head, this is your victory day. Give him the praise, worship the Lord. Praise God! Worship the Hallelujah! Lord. Hallelujah! Praise God! Worship the Lord. 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 It is important to wonder when God is speaking. Sometimes He may seem to be silent, but that is when He is Hallelujah! working. Hallelujah! Yes, He is working. Have patience, just wait and see Pastor Jay, bless you. what God will do. What God will do. When you lift up your hands and surrender, God will pull you through. Oh, worship, simply worship. If you are crying, worship. In your trials, worship. If you are hurting, worship. Yes, Lord. Nothing matters, worship. Glory. He will hear your prayer. God goes before you, singing, let it be. He's healing your wounds and setting you free. He's sending his angels, fighting from all sides. He's leading the way, yes, he is the guide. Trust in him, he will never fail. He'll walk with you on the life's rugged trail. Hallelujah. Yes, Lord. Just lift up your hand, this is your victory day. Give him the praise, worship the Lord. 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 Hallelujah. Amen. Let's give him hands of praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Andam na ba yung mga kasing-kasing may son? Amen.